Hello HMO seekers! So today I'm going to share some information about our standard plan and VIP plan from Medicard Philippines po. So some of my clients, kapag sinend mo sa kanila yung memorandum of agreement or yung pinaka health program na gusto nilang i-avail dahil madaming pages po yun, minsan they are lazy to read po kung ano yung mga nandun. So, gumawa ako ng parang bullet points or summary regarding our standard plan and VIP plan, yung sa tingin ko ay dapat malaman po ng aking client. So here, meron tayong things you must know about HMO standard plan. So ang mga benefit nito, we have confinement, laboratories, outpatient, that's consultation po, no? Pag nagpapacheck up tayo. Preventive care, yun naman yung annual physical exam. Once a year lang po yun ginagawa sa ating po Medicard freestanding clinic. And then we have emergency care, and then dental care. So, yan ang benefits niya ng ating standard plan. And then, yung ordinary illness are covered up to maximum benefit limit. So every plan kasi meron tayong certain maximum benefit limit. For example, sa standard plan, yung pinakamura natin na 10,739 na premium, ang maximum benefit limit niya is 50,000 per illness. So kapag ordinary illness ang category po ng ating sakit, makukuha natin yung maximum benefit limit. Okay? And then next, no access to St. Luke's Medical Center Global City. So, may mga plan tayo sa standard na so lahat ng plan natin sa standard, wala siyang access sa Global City ni St. Luke's po. Pero may mga tayo, like yung number 3, standard 3 and standard 4, meron siyang coverage naman sa ibang 5-star hospitals. And then, medical evaluation required for ages 41. So, kapag 41 years old ka na and above, and then gusto mo pong kumuha ng standard plan, you have to go medical evaluation first. Yung cost po nun, kayo po yung magbabayad. So, pwede ito sa aming Medicard freestanding clinics or pwede rin sa gusto nyong clinic na malapit po sa inyo. And then, no coverage for pre-existing conditions in the first year. So, sa unang taon, kapag po ang na-diagnose kayo and then yung sakit, under siya ng pre-existing conditions, is an example niyan, yung hypertension or gallstone, wala po siyang coverage pag po standard plan ang inyo pong ang standard plan po ang inyo pong plan or yung program nyo. And then fresh acquired PEC covered up to MBL on the second year. Ngayon sa second year naman, kapag halimbawa nag-renew po kayo, kasi ang mga HMO natin good for 1 year lang yan, and then it's up to you kung magre-renew na po kayo. And then, dun sa second year, pag merong bagong acquired na pre-existing conditions, mako-cover na siya up to MBL or maximum benefit limit po. Pero, kapag may diagnosis na siya, during yung unang taon po ninyo or yung bago pa kayo mag-member, sa second year, pag nag-renew po kayo, meron siyang coverage na 5K po per PEC. Then, yung pinakahuli po natin, please note that there are special laboratories that covered only up to 5K and 20K subject to PEC. So, dun sa Memorandum of Agreement natin, meron tayong mga special laboratories na regardless kung hindi siya PEC, meron tayong inner limits sa mga laboratories. Like for example, sa CT scan, meron lang tayong up to 5K. Sa MRI, meron tayong up to 5K. And then, meron pa doon sa, for example, ito, merong hysteroscopic procedures once a year up to 20K per member per year. So, merong mga up to 20K
na coverage po para sa mga special laboratories. And then sa baba, meron tayong makikita na up to 5K lang. So regardless na ng category ng sakit ay hindi PEC, and then kailangan natin ng mga special laboratories na naka-mention po dito, susundin po kung ano po yung ating mga inner limits.